Kevlar GX 5000 na integrated high power amplifier. Okay? Ayan, integrated high power amplifier. Integrated na malakas na amplifier. Yun oh. Medyo may kalumaan na siya. Tapos, yung may-ari nito ay yun din yung may-ari ng ginawa natin na live fit na 1000 na taga Bicol. Alam ko taga Bicol ito eh. Okay, kaya binuksan ko na agad yung takip kasi charan. Nanggitim na yung transformer oh. Sunog na sunog yung transformer. Ayan oh. Literal na tosta ito. Galing oh. Sunog na yung transformer. Buo pa yung fuse oh. Buo yung fuse dito. Buo yung fuse dito. Although bumigay naman yung fuse siguro dito sa may likod kasi nawala na siya ng kwan eh. Pero dapat active yung fuse, di ba, sa itong kalagayan. Talagang literal na sunog oh. Talagang inubaran na, wala na yung plastic niya oh. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito, hindi natin ma-troubleshoot to kasi nga wala na transformer to. Kasi sibak oh, sibak yung 7912 dito, sibak to dito. Kung may malamang baka output yan, dali rin yan. Alam ko na maugali ng Kevlar na to eh. Minsan sunog na yung board, yung fuse nito buo pa. Ngayon, hindi ko na i-rewind nito. Nakakatamad na magbaklas nito. Nakakatamad to kasi nalusaw yung plastic ko. Hirap maghatak nito. Ang gagawin ko na lang, palitan na lang ng transformer. Ito to, may pamalit tayo rito kung sakali. Galing ito ng NBX3. Although may shorted din nito, pero mas okay pa to baklasin kaysa dito. Kaysa dito. Di baling mag-repair tayo nito kaysa dito. Yung ito okay pa to eh kasi may shorted lang ito. Baka may nagdikit lang doon na nasunog, nagdikit. Mas okay pa, mas madali-dali pa baklasin against dito na itong kalagayan. Ang hirap baklasin ito. Ang kukunin lang naman natin dyan is yung specs niya eh. Kung anong specs nito, ang problema walang data. Okay lang, mag-search na lang tayo kay Google kung ano yung secondary na mataas na voltahe. Tapos dito, matik naman to, 17 lang naman to eh. 15 nga lang nakalagay oh. 15 lang. 15015. Tapos dito, malamang 9 ito para sa fan. Itong isa. Tapos ano pa ba? Yun na, 3 voltahe lang. Mataas na voltahe. 78015. 78. 1515. Tapos mga 9 ito. Ang unang gagawin natin, baklasin natin to. Tapos kapag nakahanap na tayo ng pamalit, saka tayo pumunta sa may mainboard niya kasi may sibak dito na mga parts. Okay? Tostado. Bali yung dating transformer, hindi ko na ni-rewind. Wala nang pakinabang 'yon. Nag-rewind na lang ako ng panibago. Ito to. Yung ibang transformer, naghanap ako ng kaparehas niya or same ng laki. Tapos napalabas tayo ng supply na 57057. Ang supply nito is 57 eh, 57057 secondary, tapos 16016 para sa may tone control, tapos 016 ulit para dito, para sa fan siguro yan. O para sa fan na, hindi baka papuntang relay. O malamang sa fan. Okay, ito na yun. Aliwa wiring ko na lang yan, kaso may problema pa yung board eh. Ito, kaya chinik ko kanina kung saan banda yung ground dito sa may ano to, sa input. Ang problema, lumiyab oh. Lumiyab ito. Liyab. Tapos biyak yung 7812 7912 dito, yung regulator. Palitan muna natin yan. Tapos ito, sibak din yung mga diode dito. Ayan, 4007 sibak yan. Tapos salin pa kaya dito, tingin ko sa may secondary dito sa may high voltage or sa mataas ng voltahe, baka normal siguro. Buo pa nga yung fuse nyo. Dito lang siguro na dali. Okay, ang gagawin natin dito, i-jump na lang natin to. I-jump natin to mamaya. Tapos tanggalin muna natin to, palitan to. 7812, 7912 to value nito. Tapos dito naman sa may diode dito is N4007 na naman to, 4 piraso. Okay, yan lang yung update natin ah. And then dito, parang wala namang nadali dito. Sana wala nadali dito. Ayan, yan lang yung akuan muna ngayon. Ito ah, nirewind natin to. Nabaklas ko na yung regulator. Ito 7812, biyak na biyak talaga siya oh. 7812, tapos ito naman is 7912. Siyempre magkapares to eh, negative and then positive. Ito
Ito naman, butas na butas, oh. Akala mo binaril. Tapos yung mga diode, tinanggal ko na. Yan yung dalawa is biyak na eh. Ito yan, oh. Yan, 4007 and 4007. Tapos dito 7812, 7912. And then yung iba dyan, malaman na natin yan mamaya kung may problema or wala kapag nasalpak na talaga natin totally yung pinaka-transformer nya. Sa ngayon, palitan muna natin itong mga regulator and then diode. Napalitan ko na. Ito yung mga sira, ay bago na to. Ayan, 70, wala akong 7812, 7815 yung nilagay ko dyan, 7915. Okay lang yan, hanggang 50 naman yung 4558 eh. Tapos ito N4007. Tapos yung ground pala, hindi pala naka-common ground ito. Yeah, delikado. Yung ginawa natin is pinag-common ground na lang natin. Wala siyang ground dito. Walang tinawidan yung ground. Hindi mo na siya dumaan dito. Kaya delikado. Kaya ginawa natin, common ground na, papunta dito sa may pinaka filter capacitor. Okay, common ground na to. Delikado yun pag hindi naka-common ground. Okay, balik natin. Tapos wiring natin ulit yung transformer. Ibalik ko na lahat. I-wiring ko na. Ito. Yung awkward lang to dito dahil yung itim sa gitna. Baliktad eh. Dapat dito sa may kabila to. Yung ground kasi nito ay dito sa pinakagilid yung ground. Ang nangyari is blue. Hindi kasi kanya sakit to. Kasi yung sakit nito is lumiyab na rin. Kaya ginawa na lang natin ng paraan. Dito yung dalawang blue is 57. Ito tapos 0. Nangyari dito, nagkamali sila ng tulay. Okay lang naman, may importante gumagana. Dito naman sa may 1616, normal ito. Dito, nasa gitna yung green, tapos pinag-common ground natin. Tapos ito sa dulo, walang sakit. Ay, hinang na lang natin. Hinang ko na lang siya. 1616, kulang na lang dito is tali na lang. Okay, tapos dito, nalumiyab din yung sa may fan. Dinugtungan na lang natin. Ayun, ito yung mangyari, oh. Wala yung bulb, oh. Normal na yung bulb doon, oh. Nag-relay siya. Nag-trigger ang relay. Ibig sabihin naka-normal na yan. Naka-normal mode yan. Wala na rin yung protect dito. Ang problema pa, napansin ko yung control, ang titigas na. Ayan, oh. Halos hindi mo na maikot yung iba. Okay, may problema yan pag ganyan. Magandang gawin dito, palitan muna natin. Palitan ko muna, tanggalin mo na lahat ng control na yan. Saka tayo mag-testing ng audio niya para sigurado. Diba? Mamaya na lang, bitinin ko muna kayo. Palitan ko muna lahat ng control. Okay? Saka tayo mag-audio testing. Akala ko naging okay na. Nagkuhan sana ako ng mga control dito. Magpapalit sana ako ng mga control. And then, napansin ko wala pala. Hindi pala gumagana yung display dito. Ito, hindi ko napansin kanina. Bira. Tingnan nyo. Mangyari. Dapat iilaw to dito. Dito meron. Bulating dito wala, oh. Tapos ito, sobrang init ng IC. Ito, nakakapasok. Ito, wala to. May problema. Grabe, halos di mo mawakan dito. Sobrang init. Itong IC mismo na to. Ayan yung nagpapunction sa may Bluetooth, USB, auxiliary 1, and then 2. Kumbaga source nandito. Itong IC na to, sobrang init, grabe. Kapag mga 1 minuto, alas di mo na mawakan. Grabe, sobrang init niya. Sira to. Ang problema, wala naman tayong pamalit nito. And then nakausap ko na si Bossing. Sabi niya, okay lang naman na irekta na lang sa may auxiliary. Dito na lang sa may input, sa may RCA. Kasi hindi naman doon niya ginagamit yung USB and then yung Bluetooth niyan. Yan gagawin, i-rekta ko na lang daw para magawa na lang ng paraan. Okay lang daw kasi may mga processor daw naman to. Ayun na lang talaga ang gagawin dito kasi wala naman tayong makuha ang module nito eh. Although kung IC lang siguro may baka pwedeng ma-orderan to, kaso wala, yun naman ba sabi ni Bossing eh, kasi minamadali niya iuwi ng Bicol. Kaya gagawin natin, rekta na lang ito. Ito yung pinaka dito, EEB. Ito yung sa may MP3. Okay, basta rekta natin. Ito yung EEB nya. Tapos
mangyari nito, magpuputol tayo rito. Isang input na lang yung kukunin, kahit yung auxiliary 1 na lang. Puputulin natin, tapos rekta. Papasok dito sa may audio in, dito. Sa may tone control, and then sa may mic nya. Sana ba? Sana hanapin natin. Ito, papasok siya dito. Ito. Ito magiging input nya. Andito lahat. Okay, bahala na. Diskartehan na lang natin to. Ito yon. Itong input nya. Papunta dito. Okay. Discarding malupit na lang ito. Wala na. Hindi na natin papaganahin yung module dito sa may input selector. Wala na. Hindi na papaganahin yan. Rekta na ito. Bali, ang ginamit ko na lang na auxiliary ay 1 na lang. Si sir naman ang nagsabi na gawa na lang ng paraan eh. Ito. Yan, aux 1 ito. Ito to, kung makikita nyo. Pinutol natin yung, hindi natin pinutol pala, inangat natin yung resistor na 1K and then 22K. Kasi yung 22K niya, nakaparallel yan sa may ground. Tapos yung 1K, yan yung parang reduce. Okay, tapos ground dito sa taas oh. Yan, so kung gustong gayahin, ganyan lang. Tapos yung right channel, 1K, 22K. Na 22K, nakaparallel sa may ground. Tapos yung 1K, signal. Ganon din sa may left channel niya. Okay, ganyan oh. Yan, pinutol na natin yan. Ang mangyari, wala na, hindi nagagana yung ibang mga input dyan. Yung aux input 1, 2, hindi nagagana yan. Tapos module, wala na. Pinutol ko na yung supply, pinutol ko na oh. Ito, papunta to dito sa may module sana eh. Pinutol ko na para i-inject ko siya dito sa may aux 1 na ilaw. Para kahit pa paano may indicator na makikita siya na merong power, di ba? Yan, dito ko nilagay sa may aux 1 kasi nga aux 1 yung ginamit natin na indicator dito. Ay, indicator yung input dito. Ngayon, paano connection? Yan lang, ground tapos positive lang. Naglagay lang ako ng resistor na 12 ohms or 10 ohms kasi baka mamaya bumigay yung 3 volts natin na LED dahil medyo mataas yung 5 volts. Naglagay tayo ng 10 ohms or 12 ohms yata inalagay ko dyan. Ngayon, ito magiging labasan nya. Ayan, umiilaw siya oh. Parang wala lang nangyari kasi medyo maliwanag. Kaso nga lang, wala na, hindi nagagana yan. Dapat lilipat to dito eh. Dito pala, tapos baba, wala na. Okay lang, importante makikita natin may indicator siya. aux 1. Ngayon, may nakakabit na speaker yan, dalawa. Tapos meron ng input. Ito, nakakabit yung input. So may auxiliary oh. Okay, tapos audio source natin to, cellphone natin na isa. Pakinggan nyo. Oo. Diba? Ang mangyari, laging aux 1 na lang yung gagamitin na input. Alam ko pang mid-high lang ni sir to eh. O high o mid lang ito. Wala na magagamit dito na USB, Bluetooth, wala na. Pati yung aux 2, hindi na rin magagamit yan. Kasi naka-fix tayo sa may 1 lang. Importante, nagawa natin ng paraan. Oh, ayan. Pati yung mic niyan, gagana yan. Pwede ko sana i-testing yan, kaso wala, hindi ko pa napalitan ng control eh. Pero working yan. Diretso sa may master volume. Tapos out niyan, ito yung out niya. Papasok sa may mic. Tapos lalabas yan dito. Ito yung kulay puti na to. Yan, kulay puti na to. Papasok siya sa may effector. Yung effector naman, magiging out niyan ito. Tapos diretso na siya sa may min amp, papunta dito. Okay, gagana pa rin to pag tinanggal mo yung effector. Tapos erekta mo, gagana pa rin yan na hindi nagagana yung tone control dito. Tapos ibalik mo yung effector, gagana naman yung auxiliary 1 ulit. Okay? Yan lang. Working na to, oh. Yan, lakas yung bass nya. Treble. Balance. Okay. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo kasi masyado na mahaba yung video natin. Ayun lang ginawa natin. Itong transformer, di ko na pinakita kung paano ko siya ni-rewind or paano ako nag-rewind. Sila, sabi ko nga lalahaba lang yung oras natin eh. Kung may pamalit kayo, mas okay. Kung wala, repair. Katulad sa isa kasi na yun, wala na, malala na yun eh. Ayan, tapos ano pa bang ginawa natin? Ito, repair pala. 78 15, 79, 15, pinalitan natin.
Tapos yun itong diode na 4007. Okay, tapos dito wala na, discarding malupit na lang to. Rekta na lang sa may aux na. Okay, hanggang dito na lang. Sir ng taga Bicol. Bicol to eh. Okay na tong Kibler na GX 5000 ma. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then promotion bago tayo magtapos siyempre. Shop natin, Solid G Electronics Repair Shop. 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace out and love.